Good morning nga pala. November 2, 2024. Weekend dito sa Canada. Sa week na to, mag-aaral kami. Ano ba ibig kong sabihin pag mag-aaral? Mag-aaral kami ng English exam. Next week na kasi yung exam namin. So, ang kinuha namin is yung CELPIP. Narinig kasi namin na mas madali daw compared sa IELTS, sa TOEFL, saka yung PTE. So, tong CELPIP na to ang madali daw. Kasi daw, yung accent nila is Canadian. Yung way of exam is more of a Canadian way. Yung CELPIP pala is parang dito lang sa Canada ina-acknowledge. So kung mag-a-apply kayo sa Australia, sa ibang bansa, hindi siya applicable. Dito lang talaga sa Canada. Kung titignan nyo, maaraw, di ba? Pero malamig. Ang temperature ay 5. Wala pa yung feels like dyan. Medyo parang mahangin. Nagtatrabaho sila. Weekend. Grabe naman to. Iba rate yan. Yan pala guys, yung mga construction worker na yan. Mahal ang bayad ng mga construction worker dito sa Canada. Mayroong mga trabaho na mga blue collar, ang tawag natin dyan mga blue collar, yung mga hindi professional. Mayroong mga blue collar jobs na sobrang laki ng sahod, katulad ng mga construction worker, mga cabinet maker, mga plumber, mga electrician. Sa Pilipinas, ang bababa ng sahod. Pero dito, mas malaki pa sahod niyan sa mga professional. Kung physical yung trabaho mo, mas malaki talaga ang bayad. So yung mga professional dito, ang tawag namin is white collar job. Yung mga professional, like katulad namin ni Leslie, sa accounting siya, sa operations ako. Yun, mas malaki pa ang sahod ng mga construction worker na yan. Exactly 2 weeks na lang, darating na yung family namin. Si Mama, si Mayel, saka si Miko. Yan. More than 2 years ko din silang hindi nakita. Si Mayel, medyo matagal-tagal, di ba? More than 2 years na. Alos sila? Pareho lang. Si Mayel kasi hindi niya ako nahatid sa airport. Kasi may studies. Pero darating sila exactly 2 weeks from now. Magbabakasyon sila ng almost more or less 2 months din. Coffee pala tayo. Sarap. Ito yung tsura ng coffee. Pang Starbucks. Nabanggit ko din pala, di ba mag-aaral kami ngayong week na to kasi next week mag-exam na kami. Baka may mga nagtatanong sa inyo, bakit kailangan pa mag-exam ng English? Requirement kasi yan sa PR application. Saka kung mga follow-up question dapat marunong na ka mag-English, di ba? Marunong kami mag-English. Yung English level namin ni Leslie is above average. Hindi ko sinasabing superior or advanced. Above average ang English skills namin ni Leslie. Iiba-iba kasi ang assessment. Mayroong writing, listening, speaking, and reading. Diyan ka 4 na i-assess. Meron kasing dyan sa 4 na yan, meron kang exemplary skill. Katulad sa akin, ang pinakamababa ko dyan, listening. Kahit daw yung office mate ni Leslie. Listening daw, pag lalaki talaga, listening. Medyo mahirap. Ewan ko, natatawa silang dalawa. Listening ang mababa. Pero kasi pag nag-apply ka kasi sa PR application, ang may minimum requirement lang.
Pero ang sa amin ni Leslie, gusto namin makuha yung mataas, di ba? Gusto namin makuha yung pinakamataas para ma-maximize namin yung points. At talagang struggle dyan is yung level of, ano ba yun? Level of vocabulary. Hindi, kasi, explain ko lang Sa workplace kasi, basta nagkaintindihan kayo ng boss mo, at naintindihan mo siya, naintindihan ka niya, okay na yun. Hindi mo kailangan yung malalim na vocab. Okay, kahit ako nakikipag-usap ako sa mga client, hindi mo kailangan ng malalim na vocab. Kahit sila, napapansin ko pag email or may tumatawag, hindi ganun kalalim ang vocab nila. Halos pantay lang kami or mas ma-okay pa sa akin. Kasi may instances na nagpo-post sila ng matagal or you know, mga ganon. Hindi naman tayo naggaganon. Pero sila, madalas, hindi rin sila straight. So, kahit mga native speaker, pag nag-test ng English exam, hirap din sila talaga sa English exam na yon. Aminin na din natin na hindi natin first language ang English. Ang first language natin is Filipino. Pero ang education natin sa Pilipinas, ang maganda lang is ang pagtuturo is yung way ng pagtuturo is English dapat. May mga universities or colleges na yung mga professor, yung mga teacher, hindi sila nag-English. Kaya yung mga bata, nasasanay din na Filipino, hirap sila mag-English. Pero dapat hindi ganun. Dapat English talaga. Masasabi ko sa opinion ko. Kasi makakatulong talaga yan, lalo na pag kunwari gusto nyo magtrabaho sa isang multinational company or gusto nyo magtrabaho or gusto nyo lumabas sa ibang bansa. Pupunta kayo sa mga English-speaking countries like yung Canada, US, talagang useful na marunong ko talaga mag-English. Nahihirapan ako personally kasi ang nangyayari, di ba may problem dyan. Babasahin ko, iintindihin ko, ita-translate ko sa Tagalog, tapos yung isasagot ko Tagalog, ita-translate ko pa sa English. Nag-gets nyo ba? Parang English, translate sa Tagalog para maintindihan ko, tapos sa Tagalogin ko, tapos ita-translate ko sa English para masagot ko yung problem. Which, it takes time. Kasi hindi nga natin first language. Mahirap. Ganon kahirap. Kaya kung above average ang English mo, pwede na yun for immigration purposes, pero gusto mong i-maximize yung points. So, kaya kami mag-aaral. Aral ng mga technique, kasi may flow pala yun. Kung may mga flow, may mga kailangan kang sabihin, meron kang aralin na pang-advance nung language mo, like furthermore, nonetheless, based on mga ganun-ganun. Kaya kami nag-aaral. So, next week, si Leslie magta-take ng Sabado. Ako Sunday. Hindi kami pwede magsabay kasi kawawa naman si Austin. Wala magbabantay. Yung exam kasi is 4 hours. Tapos, nagkakahalaga siya ng $290 plus tax. O, diba? Ang mahal. Pero yan na yung pinakamura. Compared sa IELTS saka sa ibang English exam, sobrang mahal. So yun na yung pinakamura. Hopefully, makuha namin yung gustong score namin. Nagmamadali kasi kami, hindi man nagmamadali. Talagang gusto namin i-take na. Kasi darating na sila mama, wala na kaming oras. Mawawalan kami ng oras. Ayaw namin pag nandito sila, gusto namin hindi kami distracted. Pag tinake namin after nila dumating, or within time na nandito sila, mahirap. Hirap makapag-focus syempre. Kailangan mong i-entertain sila. Tagal kayong hindi nagkita, magbabanding kayo. Kaya kami nag-decide na i-take na natin before dumating sila. Ang mindset namin, gawin natin yung best natin para makapag-create ka na ng profile either sa OINP or sa Express Entry. Kasi hindi mo alam, biglang mag-draw
or biglang bumaba yung score, like 450 ganun, eh at least prepared ka. Hindi mo matansya. Kaysa naman i-delay mo biglang nag-draw ng ganun. Hindi ka pa nakaayos ng paper. So para sa amin, kailangan ayos na yung paper by the end of November. Nakapag-create na ng profile by this year. Para kapag nag-draw January, hindi mo alam, mas mababa na yung score. Prepared na kami. So kung ano man yung ma-hit namin sa English exam, pwede naman, kung kulang pa, magre-retake kami at mag-aaral talaga kami ulit, tapos i-improve namin. Yun yung sa akin. Pero gusto ko mataas na yung makuha namin. Kung pwede, perfect or 10 to 12 CLB, mas okay, di ba? Okay? So yun yung purpose kaya kami nag-English exam. Kakain na pala tayo guys, tanghali na. Mga 12:30 na. Nag-umpisa na nag-aral si Leslie. Ako hindi pa. Nag-ayos kasi ako ng mga email. Kailangan kasing mag-send ako ng email dun sa mga in the past, like 2020, yung mga schools, like mga universities na nakapagturo ako. Kailangan kong kumuha ng certificate of employment, saka yung BIR, saka yung payslip. So yun kasi yung nire-require nung consultant namin. Tapos dito sa Canada, humingi din ako ng COE, tapos yung tax return kung sakali yung updated. So yun ang inayos ko in the past 2 hours para kahit papano, siguro in the month of November, mabigay na nila yung mga request na yun. Tapos kakain na tayo. After lunch, saka ako mag-aaral ng writing exam. Although hindi pa ako masyadong kabisa. Alam ko na yung writing exam part 1, alam ko na yung flow. Yung second, medyo aralin ko pa. Pakita ko yung yung pagkain namin. Ito yung ulam namin kagabi, yung Subway. Tapos ito ang kakainin ko. Sweet and sour chicken yata o fish. Ano lang to guys, binili namin sa Chinese store. Kasi ito, tira ni Leslie. Parang ano kasi ito, footlong. Eh, ganyan yan. Hindi kayang ubusin ni Leslie. So, ubusin namin. So, ayan, kakain muna kami. Nagdi-dinner na pala tayo guys. Tapos na tayo mag-aaral for the day. Ang ulam namin ay... Ang ulam namin ay... Walang ulam. Wala pala kami ulam. Basta yan. Dinner is bread. Dinner is bread. Tapos, nanonood tayo ng Toronto Raptors. Raptors. Nanonood tayo ng Toronto Raptors. Retirement din ni Vince Carter sa halftime. Papanoorin din natin. Kings ang kalaban. Team ni Leslie to. Kahapon nanalo yung team ko. Yung team ko pala guys is Los Angeles Lakers. Pero ganda ng laban kahapon. 6 points lang. Tinambakan sila. Parang mag 30 points na yata. Lampas 35. Hinabol ng Raptors. 6 points lang. Dumikit pa yata. Tignan natin kung may laban tong Kings na to. Kasi yung isa dyan, talagang Kings. Kings talaga to, fan. Peja Ira, Bobby Jackson, Scott, Mike Bibby, Divac, Weber. Talagang Hido Turkoglu. Yun yung mga, kung nanonood ka ng NBA noon pa, alam mo yung mga players na yun. Kalaban ng Raptors. Kaso, ang dami injured. Wala si Quickly, wala si Barnes, wala si Olynyk, wala si Bruce Brown, kaya medyo dehado tayo. Pero tignan natin. Siyempre, panoorin din natin yung retirement ni Vince Carter. Yan. Walang laban, 2-0. O ano na? Bakit race to ba yan? Hindi. Kakaumpisa lang. Tingnan natin kung kayang-kaya nila. Oh, no match!
Ito na pala guys. Lamang, parang lamang tayo ng 3 points. Halftime. Retirement na ni Vince Carter. Eh. VC! VC! VC. Siya ang kauna-unahang Raptor player na niretire ang jersey. Umiiyak. Umiiyak siya, oh. Susunod dyan, ano na yan, si DeMar DeRozan sigurado. DeMar DeRozan, Lowry, si Siakam, medyo tagilid. Pero tingin ko for sure si Lowry, si DeMar DeRozan, sure yan. Umiiyak, oh. So hanggang dito na lang ang vlog natin. Bukas ulit mag-aaral ulit kami. Whole day. Speaking siguro. Para kahit pa paano mataas yung makuha naming score. Okay? See you guys.